Magandang umaga mga katropa. Solo ride nga pala tayo ngayon at tayo ay naglulusong dito sa may San Pedro Dos. Dire-diretso na tayo dito hanggang bayan ng Balete. Ito yung mga unang kiliti ng ahon sa ruta natin ngayong araw na ito. Narinig nyo na agad ang hingal ko. Unang ahon pa lang yan at pagod na agad tayo. Dito na nga tayo sa bayan ng Balete. Dire-diretso na tayo nito hanggang mataas na kahoy. Hindi na tayo sumilip sa dawa. Pero kita-kita naman ang tanawin. At ayan na nga at dito tayo sa Barangay Palsara. Kita ay aahon na ulit ng bahagya. At aray dire-diretso na hanggang bayan ng mataas na kahoy. Ngunit marami pa tayong pagdadaan ng mga ahon bago natin marating ang bayan ng mataas na kahoy. Kaya rin na nga, umpisa na ng unang ganit. Ari ang mga unang kiliti pagliba ng tulay ng Palsara. Ito naman ang daan papuntang Kinalaglagan. At ari na nga, ari na, kailangan na nating mamili kung yung hard way o yung lumang daan. Dito sa part na ito, yung bagong daan, magandang umaga po, ay medyo may katarikan. Ito namang kabila ay nasa kanan ay medyo may kahabaan naman. Ewan ko, try nyo na lang. Ito na nga, so ang pinili natin ay itong bagong daan. Kasi ang plano ko rin ay rest baka nito. Dahil nung nakaraan, hindi ako nakaahon dito. Dito ako napadaan sa kanan. Ha! Game. Relax lang. Wala naman tayo sa karera. Ay sa puntong aray dumaya na tayo. Nilagyan na natin sa pinakamagaang kambyo para tayo makapidal hanggang itaas. At talaga namang inam ang tarik na rin dinadaan ng ating aray. Ganda umaga po. Hindi nga ay tayo na naahon. Akala mo ito mabilis pero nakapas forward. Kailangan ko lang dito ay walang tukutan. Ito talagang hingang kabayo. Hindi masyadong mabilis. At ang pinakaplano talaga ay mabawian yung lintik na dangaray. Dire-diretso. Sadya namang hindi ako nakaahon din nung nakaranit dahil may napuputulan ang kabina. Dito pa lang dati, tumirik na ako eh. Gawa na nakakalas yung kadena ko. Ha! Pero may ganit talaga. Gandang araw po. Oh, nakakakalahati na po ako, ano? Wala pa? Wala pa, ayaw pa yan eh. Ayun, wala pa raw sa kalahati, malayo pa raw rin. Hingal na. Sadya ka naman pag-ahon ay kailangan mong tiyagain. Kapag hindi mo tiyaga ay mas mahirap mag-akay kaysa pumidal. Maglaan tutukod. Kailangan mo nga lang sadya ng maganda-gandang kalyada at maganda-gandang buwelo. Kapag hindi mo yun natunuhan ang iyong pagpidal ay talagang pupulikatin ka. Ay kaya naman ang halhal din sa parte nga rin. Pari ko bagay hindi pa nakakakalahati. Pero malapit na. Malapit na ata mautaas. Kaunti na, kita ko na eh. Malapit na. Ariyan na. Kaunti na yan. Dos, may lumusong na yan. Sige, banat. Habog, ang pawis agad. Tara, konti na lang. Hey! Ayos, magandang umaga po. Natatanawan na yung akin nasa likuran ngayon. Yun ang lawa. Doon tayo galing sa pinakababang ngayon. Okay lang, nasa dulo na, umahas pa. Pini nga sa pinakatuktok ay talaga tinahin na natin ang daan. Medyo naiiga na eh. Hanggang sa meron na tayo nakasabay na isa pang siklista doon sa kabila dumaan. Ganda araw mo! Wari ko bagay hirap na hirap din si kuya ang nasa likuran. Ay talagang tinatahin ang daan. Nung tayo mapinom ng tubig ay unti-unti na tayong maagwat hanggang sa tuluyan na nga nating maiwanan. bago tayo nag-ala tour guide na din pagkakagara. Palma ang hingal.
Ayan ang mga bus na yan, mga turista na papunta sa Shercon Resort. Ito nga pala yung Shercon Resort. Ito yung pinaka main gate niya. Ayan, Shercon Resort. Ito mga turista. Ito na yung kanto ng palabas na papuntang bayan ng mataas na kahoy. Ito naman panangkaan. Ito, dire-diretso lang to, bayan to na mataas na kahoy. Ito naman kantong to, ito yung papuntang Lumang Lipa. Diyan din yung daan papuntang La Virginia. Ewan ko kung saan yun. Kala mo nga na may tour guide eh. Para tayo nasa bayan na mataas na kahoy. 43 minutes nung huli natin tinignan yung oras. Narating natin yung bayan ng mataas na kahoy within 17 minutes. Ganong katagal kong ninakyan simula Shercon hanggang dito sa bayan. Laspag. Pero kanya parang na ang school na pinagturuan ko natin. Nasa Pilipin na. So papunta na tayo nito ng kanto ng mataas na kahoy. Going to Lipa kapag nag-turn left ka. At kapag nag-turn right ka naman ay going to Batangas. Meron din daan papuntang Cuenca. Pagkakataong ito ay uuwi na tayo na Malbar. Ito yung kasarapan pag nagbibisikleta sa highway na kailangan mo alaang na mabilis na pagdesisyon at tamang desisyon dahil mamaya baka ikay sumabit. Kung bakit masarap mag-MTV. Suot ng lusot sa traffic. Dito na nga pala tayo sa Lima, Tapos tayo founder ng Lipa at ng Malbar. Ganito lang. Hospital ko. Ito yung kabuuang oras na tinakbo ko simula nung umalis ako dito sa bahay sa Malbar. Ito naman yung distansya na aking ruta sa buong 2 oras na yun. Sige, nandiyan na ang aswang ha. So yan yung average speed natin. Matay pa naman. 20 lang. Narinig nyo na nagsasawa yan ang mag-iina. Nariyan na raw ang aswang. Ay siya, sige, ito ay magsasaing lang.